Trillanes is set to file charges against you. Game. I would love it. I love it. Senate, yung mga assets ko sa BJMP, sinasabi sa akin, labas-masok si Sunny Trillanes sa BJMP. BJMP, no? Tapos kinakausap niya si Ramil Madriaga, kinakausap niya mga CPP. Eh, ganun ba kahina utak nila, Marcos, na ang kukuhain mong operator mo ay si Sunny Trillanes? Diyos ko, Lord, di ba? Di mo ba kilala kung sino yan? Di ba? walang utak yan. At saka talagang, tingnan mo, ngayon, he's unraveling, di ba? Yeah. Yung role that he played, no, during the South China Sea just shows you, no, that he's a traitor to his own country. Nako mga kababayan, mukhang mako-corner na itong si Trillanes, ano? Dito ko kasi sa video nito mga kababayan, napag-usapan ho neto nga si Doc Badoy at netong si Cathy Binag, yung ginawang pagsasampa ng kaso netong si Trillanes. Dito nga kaya Doc Badoy, kaya Cathy Binag, kaya Mike Defensor at dun sa mga 18 Brave Marines, no? At dito nga kaya ka Eric. At syempre, hindi naman ho mananahimik itong si Doc Badoy at si Cathy Binag. Talagang papalagan ho nila itong si Trillanes at mas mainam daw ho na magkasuhan na nga malaman talaga at lumabas yung mga katotohanan. At syempre mga kabayan, pag-uusapan din nila dito sa video yung mga kabalbalan nitong si Trillanes, ano, at kung paano din niya ginawang tanim witness dito nga kay Madriaga mga kabayan. Mantakin nyo yan, labas-masok ho pala itong si Trillanes sa BJMP, no, para kausapin. Ito nga si Madriaga na mag-witness dito nga kay Vice President Sara Duterte at yung mga high-ranking officials ng CPP-NPA, no. Pero bago ay rumekta sa video niyan mga kabayan, ipapasadahan muna natin. Ito ang ginawang pag-amin nga nitong si Trillanes. Talagang wala na ho sigurong makuhaan ng alibay at umamin na lang ho, no. Nang malaman ho siguro netong si Trillanes na balak busisiin netong si Atty. Kaufman yung lahat ng dokumentong nag-uugnay dito nga sa lumabas na expose neto nga pagkikipag-ugnayan netong si Trillanes sa ICC, bigla hong umamin na nakipag-ugnayan nga itong si Trillanes sa ICC, no. At nung una, talagang todo deny pa yan, mga kababayan. Pero dahil nilaglag na rin ho siya ni Boying Remula, wala na ho siyang magagawa kundi umamin na lang. Mantakan nyo yan, mga kababayan. Talagang ito kasing si Trillanes, binansagang traitor ho ng Pilipinas yan, no? Talagang noon pa man, mga kababayan. Kaya nga tinatawag siyang sundalong kanin, eh. Talagang kung saan ho siya nakikinabang, mga kababayan, dun ho din yan didikit. Talagang kahit ano hong nagawa mong maganda, tatraidorin ka talaga nitong si Trillanes para makuha ang yung interest niya, no. Gusto ho kasi nitong magkaroon ng kapangyarihan o maupo bilang government official, no. Kasi nga naman, mga kababayan, nung last election, tumakbo ho yan sa kanilang lugar, hindi nanalo. Baka nga ho barangay captain, hindi pa yan mananalo. Kaya ganyan na lang ho talagang kumbaga, nagiging tuta na lang ho siya nitong si Marcos, no. Siguro nga may kapalit. Pag siguro nagawa niya yung talagang utos nitong si Bongbong Marcos, bibigyan siya ng posisyon sa gobyerno. Mantakan niyo yan, mga kababayan. Yan ho talaga ang nagagawa ng yung pagiging greed sa kapangyarihan, mga kababayan. O wag na ho natin tong patagalin. Reakta na agad tayo dito kala Doc Badoy at Cathy Binag dahil, mga kababayan, may mga pasabog din ho silang sasabihin dito, no. Pero bago yan, isang like, share, subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Kaya naman, mga kababayan, reakta na ho tayo. Atin ngayon si Cathy Binag, ang aking napakagandang kaibigan. So, Cathy, maybe you'd like to greet our kababayan all over the world, no, bago tayo magsimula. Kasi marami tayong pag-uusapan na napakahalaga. Yes, good morning or good afternoon, good evening sa inyong lahat, sa lahat ng parte ng mundo. Napakasaya ko na finally makakasama ko naman si Doc Lorraine. Oh my God, remember yung unang labas ko sa pagsasabi ng pagsalita. It was you. Yeah, thank you, Cathy. No? Yeah. I will always be grateful kasi you're a good ikaw yung nag-guide sa akin and everything. Actually, Okay. interview on TV kasi Maharlika first, you know? Yeah, And yes. So, iba kasi pag ang kausap mo matalino.
At saka talagang I'd like to also thank you kasi for your courage, no, for your love of country. No? So, lahat naman tayo dito, parang that's what we want for our country, no, is really the desires of our heart, no. So, anyway, Kathy, let's jump right in and let's talk about etong sundalong kanin, no, si Sonny Trillanes is set to file charges against you, me, Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa, Attorney Levy Bagilot, and Baligot, and the 18 heroes, no, Yeah. for what they said, no, what they divulged, na si Sonny Trillanes, itong sundalong kanin na ito, was one of the recipients of the infamous maletas na punong-puno ng pera ng naggaling sa pawis ng Pilipino. So, Kathy, maybe you'd like to tell me what your thoughts are, no? Then I can also share what I also feel about all of this, no? Okay, game. I would love it. I love it. Sunit! Give me 5. Kasi simple lang. Kasi, alam mo, maganda yan. Kasi, kung ginagamit niya ang legal na ang hukuman, Ganda. magagamit din natin sa kanya yan. Para Yeah. patunayan natin kung saan siya dapat ilagay. 'Di ba? Plus the fact na yung 18 Marines, hindi yan lalabas. Or 18 na men in uniform, hindi yan lalabas, Doc Lorraine, nang walang valid na or walang matibay na ebidensya. Sundalo yan, nakakalimutan ng mga karamihan na ang sundalo, hindi yan sasabak sa gyera nang hindi handa. Another thing, ang sundalo ay willing isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang dangal. So, alam mo, kahit na ano pang sabihin ng iba dyan na may mga record na hindi maganda. Dapat nga honorably discharged daw. Oo. Alam mo, kahit na ganun man, kung totoo man yun or hindi, isa lang ang punto dito. Lumabas siya na siguro yung huli nilang laban para sa bayan. And dapat magtanong din kayo, kung talagang ganyan ang panira nila, dapat ang nasa utak nating lahat at maging matalino tayo, sabihin natin na, baka kaya sila yung kinuha. Kasi alam mo yung parang feeling ng mga kumuha sa kanila, nag-employ sa kanila is wala nang tatakbuhan tong mga taong to, kailangan nilang buhay ng pamilya nila, plus the fact na at the end of the day, kapag lumabas at nagsalita yung mga yan, madidebunk natin kasi gagamitin natin against them yung kanilang past. Napaka-evil, di ba? Yeah, you know what, Kathy? Ang tingin ko, no? Ang tingin ko is what I've seen with Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, how they soldiers, no? With this mababa ang tingin nila, no? Nakita ko yun, ang layo, kasi nagtrabaho kay PRRD, so malayong-malayo. Si PRRD, grabe respeto niya sa sundalo, yung tiwala, etc., di ba? Pero itong mga ito, nakita ko sa kanila, ang tingin lang nila sa mga sundalo, utusan. No? Yes. Parang muchacha lang nila. So, sa madaling salita, tama yung sinasabi ni PRRD, wala kayong alam at hindi nila kilala ang Pilipino. So, go ahead, Kathy. So, sa madaling salita, Kathy, I'll just go back first to you. Yeah. Natatakot ka ba kay Trillanes dito pag susu niya na yan? Bakit ako sa kanya matatakot? Dapat sa kanyang responsibility na pakikipagsabuatan niya sa mga foreign country. Yeah, serious, Diba? no? Oo. Maling-mali yun. Kasi ano siya ang tawag dito, merong batas dyan na, ang tawag dito na, Sinulat mo yon yung Commonwealth Act. yes, Something. Commonwealth Act. So, hindi pwede niyang gawin yun. Kasi, Yeah. ano yun pagsusurrender ng soberanya na yan 'di ba? So, kahit sabihin mo pang, hindi niya pwedeng lusutan na sinasabi niya, gusto niyang pangalagaan at protektahan ang mga tetestigo. Walang ano doon, pero yung motive of, yung obsession niya sa mga Duterte, yun talaga kasi yun. Doon siya masusunog. Kasi yung motibo niya, iba, di ba? Yun. Tapos umamin na nga si Ombudsman Boying di ba? Una, dininay niya. Sabi niya, walang meeting na nangyari. Anong mali doon sa mga sinabi natin at pinost natin? Si Ombudsman Boying naman nagsabi na meron naman talaga. Sabi pa nga ni Ombudsman, ano ngayon kung nakipag-meeting siya? Sa totoo lang, ang liable naman talaga si Trillanes kasi siya yung nagdala. Di ba? Yeah. Alam mo yun? Yun.
So to his credit na nagsabi ng totoo si Boying, 'di ba? Oo. Pero nabukong-buko si Trillanes na nagsisinungaling siya, 'di ba? Exactly. So Exactly. is he saying that Boying Remulla is lying about this thing, 'di ba? Right? Exactly. Yun na nga yun. So, kailangan niyang i-ano yun. Anong sagot niya doon kay Ombudsman Boying, di ba? Yun Alam lang mo- naman yung fact eh. Alam mo, Cathy, ang sabi sa akin ng abogado kong napakahusay na abogado, si Attorney Marlon Bosantog, Yes. he thinks that you know him na. He thinks Oo. that Trillanes is doing this, no, suing us para magka-subjudice, and we cannot talk about it. We have to be silent about it. So ayaw niyang pag-usapan yung pagbigay ng maleta sa kanya na 2 million at saka siya Yes. ikot for the ICC, this act of treachery, which is nothing new, di ba? With San Yes, yes. There are This is VO3. Try it now. VO3 is here. You should try it. Absolutely breathtaking. This reef is truly alive. Go to Filmora, write down your idea, and open VO3 Pro Model. Hit Generate. Now you have an amazing video. This is VO3. Try it now. Walang magsasalita. Especially now, did you see the support of the retired military men in uniform to those Marines, 18 men in uniform na nagsalita? Isipin mo yon, from Gutesa na isa lang, naging 18, tapos binababoy mo, Trillanes. 'Di ba? Bakit hindi mo patunayan? Actually, yun na nga, again, babalik ako. Maganda yung gagawin mo kasi mailalatag ng mga ng men in uniform na 18 yung kanilang ebidensya. And salamat sa iyo. You open a golden gate for those men. yeah. 'Di ba? Yung gusto mong ikanal, ikinahon ka. O, 'di ba? Bakit Cathy? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nung yung retired officers and men in uniform ay naglabas ng manifesto na sinusuportahan yung 18 na mga bayani natin? Ano yung implications nun sa'yo? Kasi una, alam mo, I think, ang una nilang nakita is, siguro kung 1, 2, 3, 5 ang lumabas, mag-isip ka na pwedeng binayaran. Pero yung 18 na ordinaryong tao, hindi mayaman, dating sundalo, tas may susunod pa, is ibang usapan yun eh. Yeah. Then of course, for sure, these people, etong mga retired men and women in uniform, nag-check and balance din yan eh. Tinitingnan nila, nagtanong sila, binasa nila, and for sure, syempre as a soldier, again, babalikan ko yon, ang mga sundalo hindi ilalatag or isasaalang-alang kanilang buhay at integridad kung wala silang valid or matibay na ebidensya or pinanghahawakan upang ipaglaban. Same with paano ipaglaban ng ating bansa, di ba? Ganun yun. Para pag sundalong kanin ka, right? Diyos ko naman. Alam mo, then your Yeah. country is for sale to the highest bidder. correct. Pero Alam- yung mga ito, they have nothing to gain by doing Yeah. this. Mm-mm. Grabe yung risk nila, di ba? Go ahead, Cathy. Go ahead. Alam mo, sayang eh. Ang sabi ko nga, di ba, sundalong kanin. Yung kanin supposedly, nakakatulong yan sa mamamayan. Nabubusog tayo kung natin napapakinabangan natin. Pero kapag yung bigas pa lang, nabukbok na. Tapos, kapag sinaing mo, napanis, ibang usapan yun. Yun yung nangyayari ngayon sa kanya. Nakakaawa siya. Actually, nakakaawa yung mga anak at pamilya niya. Yeah. Kasi hindi ko alam kung saan sila pupulutin dahil obviously yung support nga ng mga men and women in retired men and women uniform, obviously na talagang nakikita nila na kung gaano kasama yung ginagawa nitong si Trillanes sa kapwa sundalo na imbis na alam mo ang tinatawag na na disente na retired na sundalo is yung statement is haharapin ko na lang sila sa korte. Hindi yun sanay na sanay eh. Alam mo, actually, nakakaamoy ako na hindi kaya siya nakapanig na sa makakaliwa na yung mga action niya, divide and conquer eh. 'Di ba? Na sisirain niya and all, destabilizer, yung obsession niya na magkaroon ng posisyon, na maging kingmaker, yung mga ganun eh. Yun yung gusto niya eh. Ano siya eh?
di ba sinasabi niya, ingay tayo? Eh, siya nga yung unang nag-iingay eh. So ngayon, pag may mga taong babanatan or i-correct yung kanyang kamalian, biglang ikaw na maingay. Ang problema dito sa mga to, sila lang yung may karapatang magsalita. Kapag may mga taong pwede nang magsalita, hindi na okay. 'Di ba? Napaka one-sided at napaka selective, 'di ba? Yun eh. Tapos ang ingay-ingay niya kay PRRD, tapos sabi niya may EGK, may mga biktima. Eh putya, asan ka? Yung mga biktima ng na-rape at saka mga pinatay ng adik. Oh, eh bakit hindi yun ang pagtanggol mo din? Para naman balanse ka. Eh obvious na meron siyang direktibo or meron siyang isang landas na gustong patunguhan. Yung obsession niya talaga sa mga Duterte. Tapos yung mga nagsasalita naman na kapag nagsasalita yung mga tao against the government, DDS, DD shit, DDLis, kayo bullshit. Kasi lahat na lang nang nagsasalita, puro Duterte align. Di ba pwedeng mamamayang Pilipino nahihirapan na, nakikita nila yung mga kamali ang nangyayari sa ating bansa. So tigilan niyo yung mga BS niyo, mawisit kayo. I think that yon, sadya yon to make it seem that whoever criticizes government is DDS or whatever, diba? They try to make it seem as if partisan na we're doing this Yeah. because of the Dutertes, diba? Mm. It's true. It's true for me that I really fight for the Dutertes because I believe in them. No, I've experienced good governance there. Yung fidelity nila, hindi sila magnanakaw, talaga nagsisisi, etc. 'Di ba? Pero sinadya nila, no, yung at saka I'll touch on yung sinabi mo na si what's his face, si Trillanes ay kaalyado na ng CPP. Natural. Oo, natural kasi sila yung nagfo-frontline diyan sa katulad ni Trillanes, ay mga attack dogs din sila ni Marcos, no? CPP. So magkakaalyado yung mga yan, no? Meron silang tactical alliance, no? So yung pag-divide ng Pilipino so that it seems like anybody that criticizes Marcos or talks about the Corruption. disgusting expose ng mga bayani natin is Duterte aligned, di ba? That's not even true kasi right now ang Pilipino united na doon sa range nila dito sa paggahasa, no, ng gobyerno sa pagnakaw sa Pilipino, di ba? Correct. And ngayon nalaman natin si Sani Trillanes, no, according to the documents of the Marines, kasama doon. Di ba? Nagugulat ba? Hindi ako nagugulat kasi yung mga assets ko sa BJMP, sinasabi sa akin, labas-masok si Sani Trillanes sa BJMP, no? Tapos kinakausap niya si Ramil Madriaga, kinakausap niya mga CPP, and he was the one that put together the ICC and the high-ranking party members of the CPP, no? Siya yun. Yeah, Siya yun. yeah. So, yeah. Okay. So, ay yung sinasabi mo, totoo yun, no? Totoo talaga na, at saka bakit, ang ibig niya sabihin, hindi tayo pwedeng magsalita. Lumabas na yung expose na yan, hindi tayo pwedeng magsalita. Agree. Sabihin niya, cyber libel. Ibig mo sabihin, ginahasaan na tayo, daming Pilipinong namatay, daming nagutom, daming nasira ng buhay at mga bahay nila at hanap buhay nila, dapat tatahimik lang tayo at dapat tatahimik tayo about the role that Sani Trillanes played according to the Marines, to the soldiers. Ay talaga, ano tayo, bobo, 'di ba? Correct. Hindi, kaya gusto ko nga yung disclosure agreement na pinapabuksan ni Attorney Kaufman. Yeah. Kasi from there, lalabas doon lahat. Yung transaction, yung communication. And right talaga ng mamamayang Pilipinong malaman ang katotohanan, paano nangyari ang mga bagay-bagay, no? So ngayon, yung Disclosure na 'yon, Cathy. Ano yung disclosure sa yung 'di ba, kasi bawal, parang hindi pwede something like that, if I'm not mistaken, na na hindi pwedeng ilantad yung participation ni Sani Trillanes about it, kung sino yung mga nag-ano sa ICC. Sino nag-entertain, sino nag-entertain, sino nag-ayos and all. Nag-link Yun, di ba, kaya di ba sabi ko may violation siya sa Commonwealth Act number 63, ang pakipagtulungan sa dayuhang kapangyarihan para pahinain ang soberanya ng sariling bansa ay maaaring ituring na pagtalikod sa katapatan sa Republika. Yeah. Di ba yung news ko?
Yun. So, yan yung Alam mo mga ba, ano niya, nakalimutan niya yun eh. Yeah. Diba? No, dapat i-discharge yung sinasabi ni Attorney Kaufman is yung disclosure bid na hinihingi niya. Na lumabas yan eh, yung pahayag niya, yung pagdinig sa niyang closing statement niya sa ICC. Yeah, yes, yes. Yun, yeah. Ang tingin ko kasi, no, dito si Trillanes, yung tungkol sa, yung isang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nila Marcos at saka nila Martin Romualdez, kasi ang report sa akin is itong si early on 2 years ago pa, no, na itong si Sunny Trillanes ay labas-masok sa Malacanang at labas-masok sa bahay ni Martin Romualdez. So nung narinig ko yan, natawa ako kasi ganun ba kahina utak nila Marcos na ang kukuhain mong operator mo ay si Sunny Trillanes? Diyos ko Lord, di ba? Di mo ba kilala kung sino yan? Di ba? walang utak yan. At saka talagang, tingnan mo, ngayon, he's unraveling, di ba? Yung role that he played, no, during the South China Sea just shows you, no, that he's a traitor to his own country. Wala siyang pakialam sa soberenya, wala siyang ganyan-ganyan. So, ngayon, dawit silang lahat, di ba? Now he's taking all of them down because I can see the role that he's played according to the Marines, no, to the soldiers, no. Sa lahat naman ng kukunin mong kakampi, yan pa, Diyos ko, di ba? O dapat talagang lumayo-layo na yung mga tao sa kanya kasi alam mo, iba kasi pag may personal kang motibo. So, kapag ang iyong mission is talagang pabagsakin yung iisang tao lang, magkakamali ka eh. Sa sobrang gigil mo, gagawa ka na ng kasinungalingan. Alam mo yung ganun, di ba? So, yan, katulad yan, yung mga pinagagawa niya, yung mga action niya. Kaya ako, gusto ko talaga yan. Kasi para lumabas lahat ng ebidensya. Kasi, ang topic natin is always ICC, di ba? So, pag nag-file siya ng case, from there, ilalatag natin, hingin din natin, di ba? Sa korte, ano yung kanyang partisipasyon. And yun. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ilatag kung ano yung totoong nangyayari and paano siya naging parte nito. Katulad ng sinasabi ni Attorney Kaufman nga na kailangan ilatag nila kasi ano yung wala namang kasunduan sabi nila wala namang kasunduan na formal ang ating mga bansa about it. Bakit tila na dahil wala na tayo sa Rome Statute, bakit anong partisipasyon ni Trillanes dyan? Bakit siya nagkaroon ng coordination sa naturang korte, which is the ICC? Bakit ganon? Di ba? Ano yun? Saan ang galing lahat yun? At sino ang behind it? Di ba? Kasi kung ang statement ni Boying Remulla ay sinasabi niya na, si Trillanes ang pinakilala sa akin ni Trillanes, doon pa lang makikita mo na si Trillanes ba ang lumapit kay Boying Remulla? Kasi yun ang pagkakaintindi ko na parang si Trillanes ang lumapit kay Boying Remulla. So siya nag-initiate. So anong masama mga sinasabi natin? Sinasabi lang natin base sa ating nakikita, base sa ating napanood na hearing ni Attorney Kaufman, ni PRRD sa The Hague. So, well, I'm welcoming every inch of whatever he wanted to file. Kasi, yun nga, again, mabubuksan. Again, a golden gate will be open. A Pandora's box will be open. So, maraming mabubuksan. And salamat sa iyo, Sunny Trillanes. babasahin ko yung part ng documents ng 18 Marines, yung participation ni Sunny Trillanes. I want to respond to it. So, this is nakatitle sa kanya, magkakasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tube, yung isang sundalo, contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels at condominium
sa pagpabalik-balik sa Pilipinas noong 2024, 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World at Diamond. Ginamit nila ang condominium units ni Zaldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay at Ronald Dizon na tao ni Sunny Trillanes ang nagbayad. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024 Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025, kung saan doon sila kinakausap o ini-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin. Si Bernard Tube ang nagsasalita, ni Sunny Trillanes, katulad nila Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na mga dating pulis. So it just goes on and on, no? His participation, and siya yung namamangka, 'di ba? Siya yung in charge ni Trillanes, no? And what do you think, Kathy? No? Well, una, again, babalikan ko, hindi nga lalabas yung mga men in uniform na retired na yan nang walang valid evidence. And nakarating din sa akin na most of the photos na nandun sa affidavit are screen grab from a video. Doc Lorraine, hindi siya photos lang. Video siya. Kasi, alam mo yung without malice, ginagawa nilang mag-video or mag-take ng photos. Kasi i-report, ebidensya, para i-document nila na, kunwari, kay Zaldico daw na, Sir, eto na, napadala na namin. Sir, eto sila. Then yung iba pa, like yung mga bahay ng mga pinupuntahan na pinagde-delivera nila. Kasi minsan, ang nakarating sa akin is, pag nagagalit yung asawa nila kasi hindi sila nakakauwi, ebidensya na, nasan ka? Baka may, alam mo yung typical, na mag-asawa na may pagdududa na, nagsiselos na, yung ganun ba? Siyempre, siguro, they need to send resibo to their wives. So, walang malis na nagamit nila ngayon, di ba? Yeah. And in fact nga, Kathy, hindi nga nila alam na flood control money yun. Yes! Gobyerno. I just thought that, sabi nila, I heard in the interview with Jessica Soho, she said, wala, naisip lang namin mayaman yung si boss, si Zaldico. Yeah, totoo. They knew it was money. So that was, but when it happened, when the flood control thing happened, was when yan nila na connect lahat ito, and then yan, na-konsensya na sila. Because nga, merong isang sundalo doon na yung apo niya namatay. Yeah. Flood. Because walang gamot, no? Sa health center. So, ganito yung ibig sabihin, pag nagnakaw ka sa bayan, ang naghihirap, no? Diyan sa baba, mga kababayan natin na umaasa sa gobyerno, pero ang gobyerno na dapat nagsisilbi sa kanila ay nagnanakaw sa kanila. No? Diba? So, kaya natin pinapalakpakan yung ating mga kasundaluhan, 18 na yan, na napakabayani talaga nung ginawa nila. Kasi alam natin babalikan sila, di ba? Kasi nga, gusto na nila itigil na ito. No? Itigil na nila gusto din nating itigil itong pangungurakot, panggagahasa sa bansa natin. Correct. Na ngayon, no, lumalabas pala sa documents, yung pivotal role na ginagampanan at ginampanan ni Sunny Trillanes, no? So, go ahead, Kathy. What? Yeah, oo, kasi yun na nga they are not powerful people. Yeah. You know, there are ordinary Filipino people na may pamilya, na may mga anak, yung iba bata pa, di ba? Yeah. For them to came out, then, alam mo yun, magsalita, you know na talagang sundalo. Yeah. Diba? Wala namang perfectong tao Pero, sabihin ko lang sa mga kaibigan natin na nanonood, alam nyo si Kathy, na nakilala ko siya. Kaya ko siya nagustuhan agad kasi pareho kami ng love Love namin mga sundalo.
Nabigat Yes. ako dito kasi she doesn't look like na kilala niya may pag ganong malalim na pag-iintindi sa mga sundalo. Yung pala, she's worked with soldiers, 'di ba? Tapos ako I'm married to a soldier. Yeah. My closest friends are soldiers, 'di ba? So yung pinag-uusapan namin ni Cathy dito na respeto at paghanga sa mga sundalo, hindi yan salita lang, malalim yan, no? So, pag nagsasalita si Cathy ng ganyan, malalim yung pinanggagalingan. Ibig sabihin, kilala niya itong mga sundalo natin at anong ibig sabihin nung sakripisyo na ginagawa nila para sa atin, no? Yes. Kasi I've seen it eh. And you lalo ka na, di ba? Asawa mo, sundalo, ibang level yung, alam mo yung sakripisyo mo rin ay, alam mo yung pag lumalabas ng bahay, ako ito yung nakaririnig ko sa mga asawa na, Yeah. paano yun? Di ba parang hirap nun? Hindi mo nakikita yung asawa mo for the longest time. Tapos, ang iniintay mo madalas, nagdadasal ka araw-araw, tapos iniisip mo na lang na, ano ba yung balita makakarating sa akin? Buhay, patay na ba siya bukas? Alam mo yung gano'n? Kaya nga, Cathy, alam mo, sa military community, no? Very close kami, no? Nakatira kami sa military base dati. We're very close, the wives, the children. Kasi kami nagkakaintindihan Nagkakaintindihan kami na mahal na mahal kami ng mga asawa namin at yung mga anak namin. Matalikuran nila kami para umalis at para Para sa bayan. depensahan ang bayan, di ba? Kahit na umagulgul ako, ganyan, talaga ganon. Aalis sila, tapos marami sa kanila hindi na bumalik, di ba? So, marami kaming nilibing ng mga kaibigan namin at nagkakaintindihan kami, di ba? So, yung sinasabi mo, feel ko yan talaga, Cathy. Go ahead, yeah. Yeah, tas yun nga, di ba yung kinuwento ko sa'yo. Ayan, iyakin kasi ako. Ano ba yan? Alam ko. Oo, hindi kasi, yung nung COVID, nakatrabaho ko sila eh. Yung nagpapadala sila ng mga Marines, yung mga nakasama ko. See? Sa Armed Forces. So, alam mo yung mga time na yon, pandemic, di ba may sakit? Umiyak na ako, Dr. Ano ba yan? Kasi pag naalala ko, ganyan talaga. Matapang ho kami, pero iyakin ako, pasensya na. Ganun din. Anyway, hindi ako papasensya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Tapos unity. Yes. And talagang love for the country. Kasi when you truly love your country, you'll do everything for it. Diba? You want it to succeed. You want your fellow Filipino na umangat ang buhay. Kaso kung napapaligiran tayo ng mga leader natin na may personal na interest, ginagamit ang posisyon para makaganti sa kapwa nila, paano tayo aasenso, Doc Lorraine? Diba? At ano nangyayari sa atin? Tsaka alam mo, Cathy, no? Nga, yung punto mo na yan, napakaganda. Kasi, parang pinaka-opposite sila nung nakikita natin ngayon, di ba? Kasi sa kanila, hindi naman sila mayaman eh. Pero ito, obscene yung kayamanan nitong mga hayop na to, di ba? Ito hindi nagnakaw, walang ginawa kundi magsilbi sa bayan. Yes. Yung mga ito, walang ginawa kundi magnakaw itong mga tanginan to, di ba? Tapos itong mga ito, ultimate sacrifice, buhay nila ibibigay nila. Yeah. Diba? Yung mga ito, ilan ang passport sa mga hayop na yan, ilan yung mga bahay nila, namawasakin na lang Pilipinas, no? Ito na nga, may gera na nga sa Middle East. Ang yung focus ng buong gobyerno, impeachment ng Vice President. Exactly. Imbis na isipin yung paano natin naalagaan yung mga 4 million na OFWs natin sa Middle East, di ba? So parang for me, no, siguro as a writer, no, ikaw din, writer ka din, di ba? It's a beautiful story for me from my perspective na ito yung sumasangga dito sa mga ito at saka sila ang warriors at sila ang kailangan natin because Omet Browner has failed his country miserably, 'di ba? Pero itong mga ito, no, tumatayo sila para sa Pilipinas, totoong nagdedepensa ng taong bayan at ng bansa natin. Yan ang mandato nila. A soldier is always a soldier. Kahit na mag-retire yan. So parang for me, I'm so comforted, no, na finally
meron talagang dumidepensa. Kasi ito, kilala ni Cathy. Ang Marino. Iba ang Marino, dude, di ba? O iba, my God. Kasi sila, iba ang Marines, no? Sabi Yeah. ko nga, nagkamali itong mga to. Oh my Nagkamali sila. Nagkamali No? kayo Oo. dito. Sabi ko, you push the wrong button. Actually, mali. it's the green Mali. button. Yeah. You push the green button. So, tapos tuloy-tuloy nyo pa rin binabanatan. You know, yung akala nyo you're in power, you're wrong. Yung the most powerful doon nasa taas. At pag siya ang nagbigay na ng signal or senyales, eto ba isipin nyo lalabas to? Na ganito kadami? At kulang pa yan. Doc Lorraine, narinig ko kasi, grabe. Oo, teka muna, Cathy, ha? Oo. 18 na dadamihan na sila. Meron pang susunod na 12. Oo. Baka ilan ang susunod? Baka maihi kayo sa pantalon ninyo. Correct. Oo. Baka magulat ano, kayo. parang what I'm seeing right now talaga, para silang batalyon ng mga sundalo na talagang, yung sinasabi nila na ito yung huling gera namin. Alam nyo ba, pag nagsalita na ng ganyan ng sundalo, Diyos ko po, wala na yan. Pangalan ng Pilipinas, no? Safe na tayo. Our country is safe in the hands of these soldiers. Alam nyo, nung nagtrabaho ako sa LCAC, no? Doon ko talaga nakita doon ko nakuha yung paghanga ko sa ating mga sundalo. Kasi sila mismo yung pinaplant nila yung sarili nila between CPP at saka tayo para tayo ay protektahan. No, nakita ko 'yon. Pero yun literal na protection. Ito ibang level na, mas mataas kasi national level na ito, 'di ba? Na gagawin nila 'yan. No, so safe na tayo. Uy, sino 'yan? Hello. Ay, yung papi ko. Ay, yun yung chuchu. Namimiss mo yung dog mo. Namimiss ko si Lily. Ilan na lang kita ng dog dyan? Hindi, pwede naman si Lily parating na rin. Okay, good. Okay, go. Anyway, totoo yan. Alam mo yung alam mo itong mga to, di ba karamihan tayo, tayo, nung bata tayo, may dream tayo, ano yung gusto natin, mag-dream natin, maging ano tayo in the future. Ikaw, doktor, yung iba napilitan lang gawin yung mga bagay-bagay kasi gusto ng parents, but being a soldier is a choice. Yeah. And bibihira sa magulang, sa totoo lang. Yeah. Maging sundalo ang kanilang anak. Kasi alam nilang, oo. diba? So, yan ang hindi nakikita ng karamihan na bata pa lang, train na yan. Paano maging sundalo? Bakit ba ang isang bata, nagiging idea nila maging pulis or sundalo? Hindi pa corrupted ang utak ng isang bata. Pag inisip nila yon, kasi I want to fight yung mga bad, ganyan, gusto kong kalabanin yung masasama. Gusto kong pagtanggol ang naapi. Ganun ang mga utak ng mga kabataan. So imagine these soldiers, bata pa ganyan na ang utak nila. Tapos these people, papansinin mo naman yung mga sundalo natin, hindi sila mayayaman. Yeah. Hindi sila galing sa mayaman. Kaya they want to fight for the right of the people. Kasi nakikita na naape, naabuso. So they want to be part of those group of people whose will... Talaga pinapaiyak mo ako. Diba? Diba? Ganun talaga. Kasi diba, yun sila yung talagang, tingin mo ba yung mayayaman, they can go out in the street and fight for us? They can fight the NPA? Diba? Isasaalang ba? Of course, utusan din nila yung mga kapulisan at kasundaluhan. They will hire them. So, sino pa rin yung haharap? Eto pa, Doc Lorraine. Ang nakalimutan din ng mga government official natin. At saka yung mayayaman na nandyan. Hindi ko man nila lahat na masama, no? Hindi lahat. Oo. Eto. Yung kinukuha nyo ang security ay mga sundalo. And they have brotherhood. Pag yan nasobrahan sa mga pinaggagawa nyo at talagang hindi kayo umayos, ang kanilang mandato is para sa bayan at sa ating institusyon at sa ating bandila or flag of the country. Yeah. So, yung ginagawa nyo ngayon, lalo ka na Trillanes, kayo mismo ang nagbubukas ng pintuan. Sabi ko nga, the Golden Gate is open already. And hindi kami may gawa kayo. Kasi imbis na ayusin nyo to, pag-usapan nyo ng tama, anong ginagawa nyo? Binababoy nyo ang uniforme ng kasundaluhan. Kayo mismo na, alam mo yung ginagawa nyong pambababoy sa 18 na yan? Parang yung sinabi na ang mga men in uniform ay walang kwenta. Yeah. Yan yun Kasi
Nilahat nyo eh. Nilalahat nyo 18, ang dami niyan. And may susunod pa. And because of that, talagang nakita ng mga kasundaluhan kung anong klase kayo. And Pero- salamat sa inyo. Yeah, pero alam mo, Kathy, no, ang mga sundalo, salamat sa mga komunistang teroristang yan, sanay na sanay sila na binababoy sila. Yes. Niyakap nila ay yung mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila. Like that dishonorably discharged, no? Umaamin naman eh. Pero alam mo yung story behind that? Alam mo yung istorya para makita ninyo na napakawalang kwenta yung dishonorable discharge. Hindi nawala ang honor nila, 'di ba? Parang yung kanilang something about yung food delivery na hindi naman inutusan siya pero hindi naman inako nung officer na nag-utos sa kanya, and because of that he was dishonorably discharged. So hindi katulad ng pagnanakaw, no, sa bayan. Yes. Hindi yan. So alam mo yung sundalo, ang hindi nila alam about them, no, is biro mo, the act of giving up your life for your country, it really totally runs counter to nature. Kasi yung natural, yung instinct is to preserve yourself, di ba? Instinct yun eh. Oo. Iniisip ka na, ayoko nga, di ba? Di ba, isasave mo yung sarili mo, makasarili ka talaga. At saka yung instinct mo to life, ano yun, deeply embedded yun sa'yo, di ba? Yes. And yet, you will hear stories of soldiers who will say, to save para matigil na itong gulo na to, ibomba mo na. Sir, you throw the bomb, diba? Kahit alam niya mamamatay siya. It really runs counter to yung natural instinct, diba? To save themselves. So mali talaga yung kinalaban nila. Mali talagang... At saka diba ang daming story niyan. Kasi syempre, lalo ka na marami ka narinig. Yung parang meron sila mga kasama na yayakapin yung bomber. Yeah. Adaganan yung granada para hindi sabugan yung kasama. Yeah. Pasaluhin lahat ng bahay. Oh my gosh, naiyak ako. Yeah. Hey. Yeah, okay. Umiyak ka muna dyan. Kaya yung yung sinasabi mo, no, na yung pera, ganyan, no, all this talk about money, and the moment, meron akong isang gustong, quote, pero hindi ko siya ma-quote verbatim, ha? Basta sabi lang ganito, the moment you meet somebody, no, na nangyari buong buhay mo ang buhay mo ay tungkol sa pag-imbak ng pera, 'di ba? You've created an altar for money and power. But the moment you meet someone for whom there is no price tag, then you will truly know how poor you are, 'di ba? Yes. So yan ang kayamanan nila, yung dangal nila, yung prinsipyo, integridad nila, yung tapang at pagmamahal nila sa bayan. Napakayaman nila. Kumpara mo dyan sa mga bilyonaryo, trilyonaryo na ang ginawa ninyo, mga putang ina ninyo, no, sinira ninyo ang bansa. Para saan? Para magka-10 bahay sa Forbes Park. Para magkabahay ka sa Lake Como or sa wherever sa mundo, 'di ba? Pero ang ibig sabihin nun, Pilipino ang nasira, Pilipinas ang nawasak, at maraming namatay dahil magnanakaw ka. I've never seen a poorer person. Alam mo, if the only thing you have in your life, no, that makes you rich is money, then I'm telling you, you're very poor. Lalo pa pag magnanakaw ka at sinungaling ka, no? Si Marcos, no? Diyos ko. Kaya kita mo, ang daming pera pero ang daming sakit ng mga taong yan. Yeah. Mamamatay na. Diba, Cathy, no? Oo. Diba, Cathy, no? Ako, I feel I'm very rich because I have my health, no? Yes. Look at Marcos, no? Tingnan mo siya. Tanga nga eh. Ang bobo nga eh. Kasi, yan na nga, may sakit na siya. Obvious ba? Kitang-kita mo, mukha na siyang kalansay. Tuloy pa rin yung pagkukulimbat niya, no? Hindi na siya natuto dun sa tatay niya na dapat at this point nakuha na niya na pera lang yun, di ba? Pero yung tatay ko, nagkasakit siya, etc. At namatay siya. So, tayo mamamatay. At some point, magkakasakit tayo. At ang kayamanan mo talaga ay yung pagmamahal. At saka yung health mo, di ba? So, a farmer, no, itong mga Marines na to, just on that definition of health being wealth, I tried a ton of AI work tools. Then I tried Monday.com. Game over. Monday.com is super easy to use and knows how to do AI right. I use it for insights and action suggestions constantly, especially on those back-to-back meeting days. And my team used Monday Sidekick to work up all kinds of marketing content for the different platforms. So stuff that takes my team hours is now done before they even open their laptop.
All these AI features are built directly into Monday.com and actually use our real data. With Monday.com, AI isn't some over-promising future. It's here. It just works. Like, actually saves us time and resources kind of works. Monday Sidekick, AI you'll love to use. Start a free trial today at Monday.com. Aksidente, tas tuloy-tuloy na kamalasan na lahat yan kukunin din niya. To the point na isasanla mo ulit ng another time yung kaluluwa mo talaga kay Satanas. Parang no, Kathy, parang may lumabas na recent article about Benny Abante. Where his watches are in the millions, no? Thinking, no, doubtless paid by money stolen from the Filipino people. Pa, 'di ba? Kasi magkano lang ba sweldo niya? 'Di ba bilang kongresista, 'di ba? Bakit ka nagkakaroon ng 20 million na watch? At saka marami siya million, no? I'm thinking, what's wrong with these people, no? Does Benny Abante think that if he buys a 20 million watch ay hahaba buhay niya? Is he buying time, 'di ba? Yeah. Hindi, Benny, hindi. Kausapin mo si Romeo Acop kung nadala ba niya, 'di ba? Yes, Nadala ba niya, oo. right? So, Yeah, so ako, yun sa akin, sige, gawin niyo lahat ng gusto yung gawin kasi lahat to may hangganan. Kapag to, ngayon nga, nagsusnowball yung listahan ng mga supporters yeah, grabe. Ng 18. Na retired. Yung Oo. mga retired na Yeah. women in uniform. Grabe yun. So, imagine. Yung last count from last night was over 200 na. No? Yeah, tapos nakikita ko doon sa comment section, grabe, ang dami. Talaga nagpapakilala. Yes. Pang klase yun, no? So, sabi ko talaga, yan yung sinasabi. Do not trigger a tickling bomb. Alam mo yung ganon? Kasi, tahimik yung mga yan. Ang pangit kasi, yung statement na lang na, lumabas na sila, nagsalita na sila, sinalang lang buhay nila, dinidebunk agad. Alam mo yung, hindi nyo ba pwedeng imbestigahan to agad? Si Lacson, isa pa yun, di ba? Na, ano ba yan? Ikaw yung Blue Ribbon Committee, napaka-bias agad ng comment mo. Dapat wag resign tas Blue Ribbon. Correct. That's right. Dapat ganon. Dapat nag-inhibit siya. Oo, di ba? Sila ni Soto, di ba? Kasi nandun sila sa listahan na yun Exactly. At saka dapat yung mga nakalista ng mga pangalan doon ng mga kongresistang buwaya, dapat i-inhibit din nila yung sarili nila sa impeachment. Exactly. Totoo yun. And again, alam mo kayo, kayong nagde-deny, ingat-ingat kayo kasi may video. May video. Video po. Tsaka ang dami nila. My goodness. Oo, may kanya-kanya silang story. Meron pang another story dun sa 12. Oh, 'di ba? So saan kayo niyan, 'di ba? Tapos alam mo Kathy, no, 'di ba ito yung kwento ng mga 18 na soldiers na nag-fit in siya sa lahat ng sinasabi nila Congressman Toby Chanco, Yeah. ni Zaldico, ni Congressman Lian Leviste, ni Gutesa. Barsaga, Gutesa, yes, di ba? Lahat Yes. nag-fit in, hindi naman sila nag-uusap-usap, di ba? Yeah. Ganyan na ganyan, puzzle piece talaga. Yes. Hindi, Ba't tsaka alam mo, yun? yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Doc, no? Doc Lorraine, na madalas kasi Filipino tayo, we're very compassionate, sentimental. So I guess, alam din ng Diyos paano tayo dapat niya matauhan. Ginagamit niya yon na, eto, papakita ko to sa inyo ano pa ba ang gusto nyo? Yung next dyan, yung paghahatol, and sa kanya mismo manggagaling, yun yung nakakatakot, Doc Lorraine. Kasi lahat talaga may hangganan. Lahat ng kasamaan ay may hangganan. 'Di ba? So, doon ako kasi ito talaga nakikita ko yung nakikita ko na kung saan siya papunta. And if I were to those people na involved, ang ko nga, 'di ba, minsan nagpo-post ako, kung ako doon sa mga nabanggit, kung napilitan kayo, sabi nyo, maging witness na rin kayo, no? Napilitan kami, nakikisama lang kami, you say something. Kasi at the end of the day, talagang nandito kayo. Alam mo yung madadamay kasi may mga ebidensya talaga. So you cannot deny it. Yung mga, we don't want to engage, yung mga nagsistatement na gano'n, you have to engage, darling. Kasi talagang may ebidensya sila. So, again, hindi sila lalabas, hindi sila tanga, nalalabas lang out of nowhere. Tapos sabihin nila, siguro binayaran. Ang dami naman niyang binayaran. Di ba kayo yung mayaya? Nasa inyo yung pera, bakit etong mga to,
na piniling tumayo. Iba talaga, Doc Lorraine, ng sundalo eh. At yun nga, pwede mo, Diyos ko, ang babaw ng mga, pakainin mo lang, tuwan-tuwa na. Alam mo, Doc Lorraine, di ba kinuwento ko to sa'yo? Nung pandemic, ang hinihingi lang ng mga soldiers na nagpapadala ng mga pagkain, ng mga donations, ine-expose nila yung sarili na sa sakit, isang sakong bigas sa isang buwan. Alam mo kung bakit, Kathy? Alam mo kung bakit? Kasi meron ng bayad sa kanila. Yung bayad sa kanila, yung profound joy of service. Yes. Walang Yes. bayad yun, right? Wala. Because you know that So, that's your life as well, di ba? Yes. So, Yes. Yun ang totoong kayamanan, no? Walang bayad doon. No? Kasi nakikita ko sila nun eh, yung parang kukuha sila na they need to get the bodies, yung ganyan minsan, kasi kulang nga tayo, di ba? So, at tatanungin ko ngayon yung yung mga head nila, sabihin ko, Sir, ano bang pwede nating gawin? Anong pwede ko ibigay? Siyempre, you feel, di ba? So, to the point that time, I have beautiful cars. I go to Armed Forces of the Philippines. Saling ko yung mga gaganda kong cars. May McLaren pa ako, yung wing, di ba? Yung maakyat. Yung mga bat natutuwa na yun. Tapos, ako na yung nagkukusang loob. Papalit siya na ako. Ganyan. And they're so happy. Food, so simple, but so passionate with their action, yung talagang sinusurrender nila yung buhay nila sa Panginoon. Tapos uupo kami, pagod kami. Papagod lalo sila. Minsan hindi na sila maliligo, di ba? Ganun sila eh. They're so used to it na tuloy-tuloy yung trabaho nila, walang tulugan. Nasa floor. Tapos, yung pagod na they don't care. Tapos magsasmile pa. Tapos sabi ko, ano kayang pwede natin gawin dito? Nagpadala ako ng TV para man lang yung pahinga nila. Manood sila. So simple yet so profound yung devotion nila. And not only that, Kathy, kung binigyan sila ng maleta ni Saldico, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos para wasakin ang Pilipinas, hindi yan. Oh, sure ako dun. Kahit na kailangan nila ng pera for something. You know why I know this? Because I had a father who was like that na wala siyang pang med school sa amin ng kapatid ko, that he had to sell property, and he was COMELEC commissioner at the time. George Kupal, makinig ka. And he was bribed, no? But in front of me, he said no. Tapos umalis na kami, tapos nagbenta siya ng property niya, no? So, yung hindi papasok sa utak mo na tatraydorin mo ang Pilipino, no? Hindi. Talaga. So ngayon parang kaya sa akin nung nagtrabaho kay PRRD, no, hindi talaga papasok sa utak mo 'yon. Kaya ito mga sundalong 'yan, ganyan, no, na 'yan ang kaligayahan nila na sundalo ako, 'di ba? Dinidepensahan ko ang bansa ko, no? Yung buhay ko. Biro mo, umaalis sila sa pamilya nila, no? Grabe kaya alam mo, we have to mention also the spouses and the children. Yes. Sila, no? Talagang they also deserve the acknowledgement na magpapasalamat din tayo sa kanila, sa pamilya nitong 18 na ito, na mga bayani natin, no? Kasama ninyo ang Pilipinas dito. Kasama ninyo ang buong bansa. So, Kathy, I'm really sorry we have to be closing but wrapping up. So, sa 18 na men in uniform, no, na naglakas loob na lumantad at isa lang agad ang kanilang buhay. Sabi nga nila, ito na ang huling laban nila para sa bayan. Sana'y protektahan nyo, lalo na kayo, active, inactive, na iba pa dyan. Protektahan nyo yung inyong uniforme. Huwag nyo hayaang babuyin ng iilan na nandyan nakasama ninyo. Huwag ninyong pabayaan na yung pinaghirapan ninyo, na isinasalang ninyo ang inyong buhay at sinasakripisyo ninyo ang kaligayahan ninyo kasama ang inyong mga pamilya para sa ating bayan, ay isang tabi lang ng iilan at babuyin lang nila ang inyong integridad. Kayo ang tunay na may mga pride and honor. Kaya nga kayo nandyan. Kasi kayo yung mga willing magsakripisyo ng kanilang mga ng buhay. Diba? So, I salute you guys. Dumilang kami ng kuko nyo. Alam niyo yun, parang grabe kayo. So, hindi kaya to ng mga politician na nakaupo dyan. Okay? Hindi na kaya yung ginagawa ninyo. Once na tumayo kayo bilang sundalo, alam namin na handa kayong mamatay para sa bayan. And maraming salamat talaga sa mga asawa at pamilya ng mga sundalo
Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakaiyak ho kayo kasi out of this moment, yung mga tao ngayon na nandyan na naninira sa inyo, napakawalang hiya at kasumpa-sumpa. Yeah. And kayo, yun lang yung mga asawa, naku, matakot kayo pag yung mga asawa na nagdadagdak dyan. Yeah. So maraming salamat at alam ko ginagabayan kayo ng Panginoon. At poprotektahan po nila kayo. Mahalo namin kayo at salamat po. Kati, hindi ba, kasi ganito yung pakiramdam ko eh. Isang malaking karangalan, no? Na sinabay tayo sinabay tayo ni Trililing na parang inihanay niya tayo, pero I don't think magkahanay tayo ever, no? Ever. Because I don't think na that kind of sacrifice ay kaya ng lahat, no? So, Yes. Oo, hindi lahat. yung sinasabi ni Cathy, no, na isinusugal ninyo yung buhay nyo, isinusugal ninyo na yung mga anak nyo ay magiging, what's orphan in Tagalog? Magiging Ulila, yeah. at isinusugal ninyo yung mga asawa ninyo ay magiging balo, no? Mhm. Kayo nagpapasalamat sa mga asawa at mga anak ninyo dito sa ginawa ninyo sakripisyo para sa bayan at isang karangalan ang mahanay sa inyo. Kahit na 10 levels lower, no? Maraming salamat sa sakripisyo. Oo. Maraming salamat din sa iyo. You are an inspiration to so many of us, including myself. Thank you Same very with you, Doc Lorraine. Okay. Sige. Thank you very Thank much. you. God Kababayan. bless. See you. Bye. See you. Alam ko kasi na pinainan din ako. Dito lang ako sa likod. Walang mic. Okay lang ba? Pasok ko sa gitna. Ako kasi, pinainan din ni Sorry. Go ahead. Nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lauren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noon pa man, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanongin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Hi, excuse me. May we get a reaction from the group? Ikaw po, Congressman Defensor, kung kaya niyo po. Kasi meron pong nalabas na isang letter na dininay ng isang active personnel na umano'y signatory doon sa mga members of AFP and PNP doon po sa Baligod 18. Dininay po niya, napanotarize na po niya sa kanyang counsel, sinabing he denied his involvement, his signature doon po sa mismong support niya within the group. Any comment po that, sir? Any comments on that? Wala akong nagiging problema dyan. Ito yung retired officers that gave their support. Yes. Wala namang... But the personnel involved was an active police personnel. An active police. Okay, walang akong alam doon. Walang alam itong mga sundalong tungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pag-reject niya doon o pag sinasabi niya hindi totoo, wala namang kaming doon, wala namang kaming debate. At naintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na wag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon na politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan.
napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Cortesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Tex yun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama.